May 7 araw pa tayong dalawa, 7 gabing ayokong mag-isa. Hawak kita ng mahigpit, parang di na muling magbubukas ang langit. Isang lalaking sugatan ng nakaraan ang biglang napunta sa nakaraan. 1 linggo bago namatay ang taong minamahal niya. Doon, buhay pa ito. Nakangiti, humihinga. Pero habang sinusubukan niyang baguhin ang kapalaran, mas tila hinahabol ng kamatayan ng kanyang minamahal. At ang katanungan na, may ililigtas niya ba ito? O sa huli, matutunan lang niyang magpaalam. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. 2 taon nang patay si Noah. 2 taon na ring hindi makatulog ng maayos si Adrian. Sa apartment niyang tahimik, hawak niya ang lumang relo ni Noah. Basag ang salamin. Tumigil sa 11:07 p.m. Oras ng aksidente. Kung pwede lang, bulong niya. Biglang uminit ang relo. Nagdilim ang paligid. At nang magmulat siya, maingay, may tawanan, may hangin. University grounds. Naroon si Noah. Buhay. Nakasuot ng puting polo. Nakataas ang sleeves. Ngumiti nang makita siya. Adrian! Ang aga mo. Nanlamig ang katawan ni Adrian. Alam niya ang petsa. 1 linggo bago ang aksidente. 7 araw. Hindi iniwan ni Adrian si Noah buong araw. Sa cafeteria, library, practice room. Grabe ka naman makatingin. Natatawang sabi ni Noah. May dumi ba ako sa mukha? Kung alam mo lang. Sa panahong muntik nang madulas si Noah sa hagdan, nahawakan siya ni Adrian bago tuluyang bumagsak. Nagtama ang mga mata nila. Sandali lang, pero may kuryente. Bakit parang takot ka lagi? Tanong ni Noah. Hindi siya makasagot. Hindi niya pwedeng sabihin na mamamatay ito. Sa rehearsal hall, biglang bumigay ang spotlight. Diretsong babagsak kay Noah. Nahila siya ni Adrian. Bumagsak ang ilaw sa sahig. Durog. Nagkatinginan ng lahat. Pero si Adrian lang ang nanginginig. Hindi ito normal. Parang may tumutulak sa kapalaran. Sa dorm hallway, nagkabanggaan sila. Napadiin si Noah sa pader. Si Adrian ang nasa harap niya. Magkalapit ang muka. Mainit ang hininga. Bakit pakiramdam ko? Mawawala ako sa'yo. Bulong ni Noah. Nanlabo ang paningin ni Adrian. Hindi niya napigilan. Hinalikan niya ito. Maiksi, pero puno ng desperasyon. Paglayo niya, tahimik si Noah. Hindi ka ganito. May hinanitong sabi. Oo. Kasi
Dati hindi ka pa nawawala sa akin. Nalaman ni Adrian sa ika-27 ng araw. Sasakay si Noah sa kotse ng kaibigan. Doon, mangyayari ang aksidente. Kaya kinumpinsin niyang huwag sumama. Stay with me that night, pakiusap niya. Ngumiti si Noah. Magdi-date ba tayo? Please, Noah. Makinig ka na lang sa akin. Sa unang pagkakataon, seryoso ang tono niya. Habang pauwi sila, may biglang kotse na muntik sumalpok kay Noah. Naagaw ni Adrian ang manibela, pero nasugatan ang kamay niya. Parang kahit anong iwas, may bagong paraan ng kamatayan. Sa rooftop, umupo sila sa ilalim ng mga bituin. Adrian, mahal mo pa ba ako? Tanong ni Noah. Hindi niya napigilan. Oo naman, mahal kita. Sobra. Tumahimik si Noah. Parang may tinatakasan ka. Kung alam mo lang. Sa ika-6 na gabi, hindi na nakayanan ni Adrian. 1 linggo ka na lang. Natigilan si Noah. Anong ibig mong sabihin? Sinabi niya ang lahat. Ang aksidente. Ang tungkol sa relo. Ang pagbabalik niya sa nakaraan. Tahimik si Noah. Hindi siya tumawa. Hindi rin nagalit. Kung totoo yan, bakit parang mas natatakot ka kaysa sa akin? Sa halip na umiwas, mas naging malapit si Noah. Hinahawakan niya ang kamay ni Adrian habang naglalakad. Hinahalikan siya nang hindi nag-aalinlangan. Kung mamamatay man ako, gusto kong maalala na mahal kita. Mas masakit yun kaysa sa takot. Dumating ang araw. Hindi pinayagan ni Adrian sa makay si Noah kahit kanino. Nanatili sila sa apartment. Tahimik. Walang aksidente. Walang sasakyan. Nakangiti si Adrian. Nagpabago ang kapalaran. Pero biglang sumakit ang dibdib ni Noah. Nanlabo ang paningin niya. Hindi aksidente. Aneurysm. Isang bagay na hindi niya alam. Hindi kotse ang dahilan, kundi ang oras. Oras na hindi mapipigilan ang dapat na mangyari. Sa ospital, bumalik ang relo sa kamay ni Adrian. Umiilaw ulit. May boses sa isip niya. Isang buhay kapalit ng isa. Kung mananatili siya sa nakaraan, siya ang papalit. Hindi mamamatay si Noah, pero mawawala siya sa mundo. Hindi na siya maaalala. Lumapit siya kay Noah, na nakahiga at mahina ang hininga. Sa susunod, piliin mo akong mahalin ulit. Ha, Noah? Hinalikan niya ito at hinigpitan ng relo. Nagising si Noah mula sa kama niya sa ospital. Buhay siya. Walang aksidente. Wala na rin ang sakit. Ngunit parang may kulang. May pakiramdam na may taong mahalaga, pero hindi niya maalala ang muka. Pagkalipas ng 2 taon, sa isang coffee shop, may lalaking nakatingin sa kanya. Pamilyar ang mga mata. Si Adrian. Buhay. Pero hindi na siya kilala ni Noah. Lumapit siya, ngumiti. Hi, pwede bang makishare ng table? Sandaling nagtagpo ang mga mata nila.
At sa hindi may paliwanag na dahilan, ngumiti si Noah. Sure, parang kilala na kita. Sa pagkakataong ito, walang hinahabol na oras. Nakita kitang muling humihinga sa mundong akala ko'y tapos na. Hawak ang kamay mong mainit pa, pero alam kong sandali ka lang dito. Sa bawat tingin mong walang takot, ako lang ang may alam ng sagot. May kalendaryong nakasulat sa puso na unti-unting nauubos. Kung pwede lang pigilan ang mundo, ipapako ko ang oras sa'yo. Huwag ka munang mawala, hindi pa ako handa. May 7 araw pa tayong dalawa, 7 gabing ayokong mag-isa. Hawak kita ng mahigpit, parang di na muling magbubukas ang langit. Kung kapalit mo'y ako ang mawawala, gagawin ko nang walang pag-alinlangan. Dahil mas pipiliin kong ako ang maglaho, kaysa makita kang mawala ulit sa'kin. Sa ilalim ng mga bituing kagabi, mas mainit pa sa apoy ang halik mo sa'kin. Bawat haplos parang paalam, bawat tibok parang huling pagkakataon. Buhay pa ako, sabi mo sa dilim, pero bakit parang may nagbibilang sa hangin? Sa bawat segundo na yakap kita, mas lumalapit ang wakas natin. Kung ang kapalaran ay bato, babaliin ko para sa'yo. Kahit masugatan ng kamay, di kita bibitawan kahit kailan. May 7 araw pa tayong dalawa, 7 gabing sunog ang pag-asa. Sa bawat halik na ninakaw, para tayong laban sa buong kalawakan. Ikaw ang buhay mo'y kapalit ng akin. Wala akong takot na tanggapin, dahil mas kaya
pag-ibig na to. Kung gigising akong hindi mo ko kilala, pipiliin pa rin kitang mahalin muli sa bawat mundo. Sa bawat oras, sa bawat bersyon ng tayo, ikaw pa rin. Kung 7 araw lang ang itinagda, gagawin kong habang buhay sa alaala. Hahawakan kita hanggang sa dulo, kahit ako ang maging kapalit nito. At kung magtagpo tayong muli, na parang estranghero sa isang sulok, ngumiti ka lang sa'kin at aalalahanin ng puso mo na minsan pinaglaban natin ang oras.